pa ng mga hinihinalang miyembro ng Akyat Bahaygang ang bahay ng isang negosyante sa lungsod ng Manila. Aminado ang isa sa mga nahuling suspect na may kasabwat silang bata. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Mahigit 50,000 pisong halaga ng alahas at cellphone ang natangay sa bahay na ito sa San Andres, Manila kahapon. Ayon sa ilang saksi, mula sa ibabaw ng gate, umakyat ang dalawang miyembro ng Akyat Bahay Gang. Sinira ang screen at tinanggal ang jealousy ng bintana. Paniwala ng biktima, bata ang unang pinapasok dahil may naiwang tsinelas na pambata. Posibleng nung nauna, siguro may maliit na bata eh. Maliit yan eh. Siya ito malaki oh. Saka dapat yun, inamin naman nung magnanakaw na kasama niya. Pati raw pagkain sa ref, kinuha. Bandang alas 2 ng madaling araw, nang magising ang ilang kasama sa bahay at nakitang nalooban na sila. Pero dahil madaling pa, bumalik muna sila sa kwarto. Makalipas ang 1 oras, ang kamag-anak naman na nakatira sa ibabang bahagi ng bahay ang nakakita sa dalawang sospek na pabalik muli at tila magra-round 2. Doon na raw nila hinabol at agad sinumbong sa pulisya. Siguro talagang makukuha ng kung anong makukuha nila sa bahay, di ba? Ang problema nga lang doon, baka mayroon silang nadisgrasyang tao. Nahuli ng MPD Station 6 ang isa sa dalawang sospek. Kayo ba'y pumasok sa loob ng bahay? Yung kasama ko, si Ryan tsaka ako. Pagkisisi ba sa'yo? Siyempre naman, no, meron. Itinuro rin ni Salvano ang mastermind na kanilang operasyon, si Ryan Eder alias Ryan Buaya, na notorious daw na Akyat Bahay operator. Ilan daw sa modus operandi ng grupo ay magpapanggap muna na nagbobote o dyaryo para makapag-survey sa bahay. Gumagamit nga raw sila paminsan-minsan ng bata para mas madaling makapasok. Paano ginagawa yung sarili? Kala tutulog, halimbawa ang may-ari at nakabukas yung pito na yun. Pagka hindi makapanik, nagdidistrong ka sila ng mga jealousy. Depende sa bahay. Depende sa bahay na papasukin nila. Payo ng pulisya sa publiko, palagyan ng grills o bakal ang mga bintana, doblehin ang kandado at tiyaking matibay ang mga ito. Ipagbilin din sa pinagkakatiwala ang tao ang inyong bahay kung aalis at walang maiiwan. JP Soriano, naka-alerto 24. Halos 30 politiko sa bansa ang umano'y operator ng weteng. Base po yan sa isang confidential report na binuo ng PNP at DILG. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. 4 na bahin ng confidential report ang nakuha ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source sa DILG. Dito nakalista ang pangalan ng mga wetting operator daw sa buong bansa. Ang listahan ay binuuraw ng PNP at DILG. Nakasulat dito ang mahigit 50 pangalan. May mga local government official, may 7 gobernador, 6 na kongresista, at 16 na mayor daw na wetting operator. Meron din mga pribadong individual. Bukod sa listahan, wala nang ibang ebidensyang ipinakita ang source. Ipinakita namin kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz ang dokumento. 90% daw natugma ito sa listahan ng kanilang grupong Krusadang Bayan Laban sa Weteng. Sabi ng Krusadang Bayan Laban sa Weteng, simple lang naman ang paliwanag kung bakit dumami ang bilang ng mga lokal na opisyal na pumasok na sa wetting operation. Kung dati daw kasi umaasa lang ang mga ito sa payola mula sa mga wetting lord, ngayon sa kanila talaga ang buong kita. Bago pumayag ang mga wetting lords na ibigay yung wetting operation sa isang police, sa isang barangay captain, sa isang mayor, sa isang gobernador, malaking usapan yan. Ang usapan yan, bilihan. Eto sa'yo, ako na ang operator dito. Ayon kay Cruz, kung gusto talaga ipahinto ang weteng, madali raw itong gawin dahil ang dapat ng kausapin ay mga lokal na opisyal, pati na mga opisyal ng PNP. Aminado rin ang League of Provinces of the Philippines na walang weteng kung ayaw talaga ng gobernador ng probinsya. Willing naman, open naman yung liga para maimbestiga talaga kung sino ba itong mga sinasabing governors na ito. Bobo lamang ang hindi makakapaghinto ng weteng sa Pilipinas. Bukas, muling iimbestigahan ng Senado ang problema sa weteng. Isa sa mga dadalo ay si Cruz. Nakahanda raw siyang ibigay sa Senado ang kanilang listahan ng mga nagpapatakbo at tumatanggap ng suhol mula sa weteng. Kasama rin sa mga inimbitahan ay ang mga opisyal ng DILG at PNP. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na tayo mga kapuso. Siguradong matutuwa po kayo sa kachika natin ngayong gabi. Una-unahang pagbabalita niya dito sa 24 oras. Ang napakagandang kapuso natin na sa Bianca King. Bianca. Thanks, Mike. Hindi nga raw totoong nagpakasal na sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez.
Pero hindi pa rin ready si Binoy na ipaliwanag kung ano ang totoong kwento sa likod ng mga naglabasang igorot wedding pictures nila ni Mariel. Ano naman kayang masasabi ng anak ni Robin? Yan ang chika ni Lars Santiago. Dito po kayo ngayon. Pagkatapos ng balitang pagkapakasal sa India at Baguio, humarap na nitong weekend sa media sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Magkasabay kasing ginanap ang despedida party para sa anak ni Robin na si Ali at ang groundbreaking para sa bagong gusaling itatayo na bahagi ng eskwelahang liwanag ng kapayapaan ni Robin. Na pagplanuhan, na pag-usapan po namin, pati po yung pagsasama ng pagiging magkatabi nung bahay sambahan ng Katoliko at ng bahay ng sambahan ng mga Muslim. Yan po ay kasama lahat yan sa plano. Maaliwalas ang mukha ni Robin ngayon, sabi ng aktor, dahil daw ito sa pag-aalaga ng kanyang mga anak at dahil din sa pag-ibig na nararamdaman niya. Sinagot ni Robin ang sinasabi ng mga tao na masyadong mabilis ang mga pangyayari sa relasyon nila ni Mariel. Kami po hindi nabibilisan. Opo, ang mga pangyayari lang po, ang konklusyon lang ng ibang tao, sila lang ang nagpapabilis po. Maging ang anak ni Robin na si Kylie ay tinatanggap kung ano man ang status ngayon ng kanyang ama. Basta masaya po siya, masaya na rin po kami. Hindi rin nagbigay ng diretsong pahayag si Robin tungkol sa napaulat na umunoy kasal nila ni Mariel sa mga seremonyang idinao sa India at sa Ibaloy rites na ginawa naman sa Baguio. Ang mga ito raw ay bahagi lang ng isang malaking plano nila ni Mariel. Ang bawat nangyayari po sa amin ay may yugto yan, may kabanata. Yung sa India, yung sa Baguio, parte po yan ng programa namin. Culminating activity. Imbitado po kayo lahat doon. Gusto rin ni Robin na maging maayos ang lahat sa kanila ni Mariel. Plano niyang puntahan ang mga kamag-anak nito para kausapin. Pilipino po tayo. Dapat nating pumunta tayo sa lolo niya, sa lola niya. Ayan. Pinaghahandaan na rin ni Robin ang paggawa ng kanyang comeback movie kung saan si Mariel din ang kanyang makakatambal. Tayo po ay mag-shooting po kami ngayon sa India. Opo, patulak po kami ng India ni Mariel sa pagpasok ng Oktubre. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Anak ni Robin na si Alif, bumiyahi na papuntang Australia. Abangan yan. Susunod! Protesta sa bansang Spain, idinaan sa tinatawag na Human Tower, oh. Dito naman sa Pilipinas, riprap sa lungsod ng Quezon na sinira ng bagyong Ondoy. Hindi pa rin naayos. Mga miyembro ng grupo Bandang Salbakuta, inatake raw ng karibal na rapper. Ang detalye sa pagpapatuloy ng 24 oras.